nga po mga anak. So, nandito na naman si Lola Becky. Okay? Mag-share lang ako. I-share ko sa inyo ang aking aklat. Okay? Ito yung isa sa mga pangarap ko na makabuo ako ng aklat. Kumbagay, pinagpala ako ng Diyos dahil natupad yung pangarap ko na maging author. You know, hindi ko yan pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki ko dito, yung kabutihan ng Diyos. Dahil sa katandaan ko, meron akong libangan. Okay? So, ito, mga kwento ni Lola Becky ang i-share ko sa inyo. Yan. Kung hindi kayang, makakuha ng kopya dahil e-book yan eh. Maliit lang kasi. Pero later on, magplaplano ako. Gawa ko ng booklet, okay? So, mga kwento ni Lola Becky. Mga nakakatuwa at nakakaantig na kwento ng isang caregiver sa Amerika. Ito'y base sa aking mga experiences, okay? Na nakakatuwa kasi lahat ng halos ng mga inalagaan ko may mga istorya, okay? Share ko lang sa inyo. Ito ang unang kwento ko. Ang unang kwento, chapter 1, hindi kami pumapatol sa lolo, okay? Kwento ko sa inyo, istorya ganito. Hindi kami pumapatol sa lolo. May pagkakataon na nagtrabaho ako sa isang mag-asawa na parehong may kapansanan, okay? Dalawa kami ng sister ko na caregiver na magka-partner sa duty. 3 araw kaming naka-assign sa kanila at may kapalitan kami para naman makapag-off at makapagpahinga. Okay. Sa bahay na iyon, napakahalaga ng respeto. Kailangan talaga na tawagin namin sila ng Mr. and Mrs. Hindi pwedeng pangalan lang. Ramdam mo na gusto nilang marinig iyon dahil para sa kanila, iyon ay simbolo ng paggalang. Diba? Totoo naman. So, ginawa namin yan ng buong puso. Pero isang araw, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang sinabi ni Mrs. na parang may hinala siya. Ang sabi niya, baka daw may interes kami sa kanyang asawa dahil may kaya sila sa buhay. Nagkatinginan kami ng sister ko. Tapos sinabi namin dun sa matanda, sa babae, hindi namin alam kung maiinis ba kami o matatawa. Sa totoo lang, natawa na lang kami at mahinahon naming sinabi, Mrs., nandito po kami para magtrabaho at alagaan kayo. Hindi po kami pumapatol sa lolo namin. Totoo naman. Pinaliwanag namin sa kanya na ang trabaho namin bilang caregiver ay serbisyo at responsibilidad. Kung gagawa kami ng anumang hindi tama, hindi lang pangalan namin ang masisira. Pati ang aming reputasyon bilang caregiver ay mawawala. Baka hindi na kami makahanap na pa ng trabaho. Totoo, pag kami ginawa kang kalokohan ganyan, tapos malaman, i-demanda kayo, masisira pangalan mo dito. May kilala kami, 10 taon hindi siya pinagtrabaho ng gobyerno. Gawa nga ng meron siyang ginawang abuse at pagnanakaw sa mga pinalagaan niya. So ito, tuloy ko unti-unting naintindihan ni Mrs. ang aming punto. Pero doon ko muling naalala ang isang mahalagang bagay sa trabaho ng caregiver. Ito yung mga natutunan ko to sa bilang caregiver. Kahit isa lang ang lalaking alaga sa bahay, mahalagang ipakita agad ang respeto at malinaw na hangganan. Dahil may mga pagkakataon na ang ibang matatanda ay nagkakaroon ng maling akala
o maling pagtingin sa caregiver. Hindi lahat ng matanda ay ganun. Pero may ilan talaga. Hindi, totoo yan. Kasi ultimo kahit caregiver. Hindi ko nilalahat. Meron din kasi mga caregiver, lalo na yung walang papel, let's say. Naghahabol sila na magkaroon sila ng papel na kahit matanda na papatulan nila. O, di ba? May ganun dito. Hindi ko yan inaalis. Hindi yan nawawala. Meron at meron yan dito. So anyway, hindi lahat ng matanda ay ganoon, pero may ilan nga. Merong matandang ganoon, merong mga caregiver din na ganoon. Kaya minsan kailangan mo ring maging prangka pero magalang. Sinasabi ko sa kanila, nirerespeto ko po kayo. Kaya sana respetuhin ninyo din ako. Bilang caregiver, hindi lang katawan ng matanda ang inaalagaan namin. Pati ang sitwasyon, reputasyon at dignidad namin ay kailangan din naming bantayan. At sa ganitong trabaho bilang caregiver, mahalaga na sa simula pa lang ay malinaw na ang respeto sa isa't isa. Totoo, pagka hindi mo nirespeto yung mga yan, babastusin ka, di ba? Kailangan ipakita mo na ikaw ay trabahador at gumagalang ka. Okay? Ito ang pagninilay, reflection. Ang respeto ay hindi lang ibinibigay sa may edad o may pera. Ito ay dapat na ipakita sa bawat tao, lalo na sa mga taong nagsisilbi at nag-aalaga. Ang caregiver ay hindi katulong ng maling pagtingin, kundi taong may dangal, propesyon at malasakit. Kapag may respeto sa isa't isa, mas magiging maayos ang samahan at mas maganda ang pag-aalaga. Totoo naman, di ba? Number one talaga, kailangan may respeto tayo. Lalo na ikaw bilang caregiver ka, kahit gaano katagal ka nang naging caregiver, kahit mayaman ka na sa pag-caregiver, pag nagtrabaho ka, caregiver ka, hindi mo ipapakita na mayaman ka. Ang trato sa'yo dapat iba, hindi ganun. Namasukan ka as caregiver, ipakita mo yung serbisyo mo as caregiver at mangibabaw ang respeto. Okay mga anak? Sana mag-enjoy kayo sa mga susunod pa na chapter. Meron pa akong maraming chapters to. Babasahin ko to sa susunod. Ang chapters ko ay maiksi lang naman to, hindi naman mahaba 26 chapters. Okay, kasama na lahat dito. Ito nga, yung libro ko. Sa Amazon, meron. Pero ibang cover. But anyway, thank you so much. So, sana meron kayong matutunan sa aking mga kwento. Lalo na sa mga gustong maging caregiver. Okay? God bless us all. Be kind to one another. Be a blessing to one another. At magdasal tayo palagi. Maraming salamat. Bye now.